Eksaktong alas 6 ng umaga local time, ang mga F-15 Strike Eagle ay mabilis na lumilipad patungo sa Syrian airspace. May utos silang burahin ang 70 command post mula sa mapa. Akala ng mga extremists na umatake sa puwersa ng Amerika noong nakaraang linggo ay nakatago sila. Ngunit sa susunod na 6 na oras, matutuklasan ng mga American pilots at artillery crews ang isang bagay na 3 taon nang hinahanap ng mga intelligence analysts. Alas 6:47 ng umaga, tinuwid ng mga unang F-15 ang border. Agad na tumingin ang mga weapon system officers o WISO sa kanilang radar warning receiver. Namataan ang Syrian Early Warning Radar, isang S-band type na nagbibigay ng data sa mga surface-to-air missile batteries. Pinanatili ng piloto ang kanyang kurso. Kung ang radar na yon ay konektado sa isang SAM battery, meron lamang silang ilang segundo para kumilos. 6 na segundo. Pagkatapos, lumipas ang radar sweep. Nakahinga ng maluwag ang WISO dahil napanatili ang deconfliction sa pagkakataong ito. Ngunit paliit na ng paliit ang deconfliction window. Magpapalit ng shift ang mga Syrian Air Defense Crew sa ganap na alas 7 ng umaga, 38 minuto mula ngayon. Ang papasok na crew ay hindi pa nabibigyan ng briefing. Bawat minutong lumilipas, lagpas sa deadline ay nagpapataas ng tsansa ng isang friendly fire incident. Ang insidenteng ito ay maaring tumapos sa misyon at sa kanilang mga karir. Bumubukas na ngayon ang tanawin ng Syrian desert. Ang mga ridgeline ay halos hindi na maiba sa iba pang sand formations sa lugar. Sa gitna ng kawalan, naroon ang network ng mga command post na nag-coordinate ng ataking naganap noong nakaraang linggo. Sa loob ng ilang minuto, magiging mga smoking craters na lamang ang mga ito. Sa namunggunang Strike Eagle, ang Weapon Systems Officer o WISO ang namamahala sa pagpapasabog. Inactivate na niya ang AAQ-33 Sniper Targeting Pod. Ang infrared display ay nakatutok sa isang ridgeline compound. 40 kilometro ang layo. Maraming estruktura ang nakapalibot sa isang central building. May init na lumalabas mula sa mga vents na nagpapatunay na may underground spaces sa ilalim nito. Ngunit ang pagtutugma ng coordinates ay hindi laging nangangahulugang tama ang target. Sinasabi ng APG, 82 radar na mayroong istruktura doon. Ngunit hindi nito matukoy kung ano ito. Ang lupain sa disyerto ay mapanlin lang. Ang mga ridgeline ay nagmumukhang ground clutter at ang mga istruktura ay nagmimistulang mga bato. Ang pagkakaiba ng isang aktibong command post sa isang inabandunang gusali ay nakadepende sa human judgment. Ikinukumpara ng WISO ang radar returns sa satellite imagery at thermal signatures mula sa reconnaissance kagabi. Itinanong niya ang tanging mahalagang tanong. Ito pa rin ba ang tamang target? Ang maling tira ay magsasayang ng $25,000 na sandata sa mga bakanteng gusali. Ang maling desisyon ay maaring magdulot ng international incident na lalabas sa CNN kinabukasan. Tumagal ng 5 segundo ang kalkulasyon. 5 segundo kung saan ang isang 2,000-pound decision ay nakasalalay sa pattern recognition at professional na pag-iingat. Malinis ang naging resulta para sa target na ito. Alam ng WISO na may 69 pang aim points sa kanilang folder. Hindi lahat ng ito ay kayang tirahin ng F-15. Ngunit ang isang ito ay siguradong kaya. Isang salita lamang ang sinabi ng WISO. Rifle. Agad na nahulog ang GBU, 31, at nagsimulang labanan ang physics. Ang mga tail fins ay nag-a-adjust ng 50 beses bawat segundo para labanan ng hangin. Habang ang GPS ay tinitiyak ang posisyon nito sa loob ng 3 metro. Kung may nagja-jam ng GPS, ang bomba ay lilipat sa inertial guidance. Hindi ito gaanong accurate, ngunit ang 15 metrong allowance ay sapat na para sa trabaho. Nag-roll sa kaliwa ang piloto at hindi na kailangang lumingon. Ang Strike Eagle ay magiging 15 kilometro na ang layo sa oras ng impact. Dahil sa tail kit, ang GBU-31 ay may glide ratio na nagpapahintulot dito na maglakbay ng pahalang mula sa mataas na altitude.
Hayaan ng geometry na gumawa ng paraan. 28 segundo bago ang impact. Alas-alas 6:48 local time, na kumpleto na ang kalkulasyon. Ang impact ay rumehistro sa targeting pod bilang isang flash na sinundan ng kulay abong usok sa infrared display. 745 libra ng tritonal ang nagwasak sa command post. Ang blast wave ay naglakbay sa bilis ng 26,000 piye bawat segundo sa mga istrukturang itinayo para magtago sa satellite. Firing solution processing. Ngunit ang mga ito ay hindi dinesenyo para makaligtas sa gabay ng mga satellite. Walang oras para hangaan ang resulta. Ang fuel gauges ay hindi naghihintay at may 69 pang aim points sa folder. Alas 8 ng umaga, ang mga Strike Eagle ay nakagawa na ng 11 pang parking lots sa buong Syria. Ngunit hindi sapat ang bilis ng pagbawas sa target list. Ang problema ay ang lupain. Ang mga GPS bombs ay surgical sa bukas na desyerto, ngunit ang ibang target ay nasa loob ng mga lambak. Masyadong maliit ang espasyo sa pagitan ng command posts at ng gilid ng bundok. At ang ilang targets ay nagpapakita ng thermal signatures na hindi tugma sa intelligence photos. Ang mga gusaling, mukhang target ng kaaway ay maaring puno ng mga sibilyan o kaya ay tinitirhan na ng iba. Mula sa 25,000 piye, init lamang ang nakikita ng mga sensors, hindi ang intensyon. Para sa mga target na yon, kailangan may lumapit para obserbahan ang impact sa real time. Alas 9 ng umaga, 2 A-10 Thunderbolt ang lumipad patungong Hilaga sa taas na 15,000 piye. Dala ng Air Force ang pinaka-epektibong close air support platform na nagawa kailanman. Ang mga Strike Eagle ay 2 oras nang nagtatrabaho at makikita na ang resulta mula sa itaas. May mga thermal blooms kung saan dating nakatayo ang mga command post. Ngunit hindi para sa kanila ang mga A-10 pilots. Para silang mga hunting dogs na ipinapadala kapag alam na ng biktima na may dumarating. Bumaba ang lead pilot patungo sa isang ridgeline na hinihinalang weapon storage. Sa 8,000 piye, nakita ng targeting pod ang mga detalye. Isang reinforced structure na nakabaon sa gilid ng bundok. May mga ventilation pipes na nagpapahiwatig ng underground storage. At may kakaibang thermal signature ang gusali na tila pilit na nagtatago. Ang GAU-8 Avenger cannon ay may malakas na recoil na umaabot sa 5 tonelada. Sapat na ito para pabagalin ang aircraft ng 20 knots. Hindi lang basta nagkabit ng baril sa eroplano. Binuo ang eroplano sa paligid ng baril na ito. 40 taon nang sinasanay ang mga piloto kung paano ito kontrolin. Habang lumalapit ang piloto sa target, iniisip niya kung paano ito ihahandle. Ang baril ay nakakabit ng 2 talampakan sa kaliwa ng centerline. Ngunit ang firing barrel ay umiikot sa alas 9 position. Dahil dito, ang aktibong barrel ay saktong nasa center axis ng aircraft. 40 taon nang tumitira ang mga piloto gamit ang baril na wala sa inaasahan nilang posisyon. Ngunit tumatama pa rin sila. Bumilusok ang piloto patungo sa target habang bumibilis ang takbo. Sa 6,000 piye, ang Pipper o aiming reticle sa HUD ay tumutok sa bunker entrance. 70 rounds bawat segundo ng depleted uranium at high explosives ang dumaan sa hangin. Hindi na mahiwalay ng pandinig ng tao ang bawat putok. Yumayanig ang cockpit at bumabagal ang airspeed. Pinindot ng piloto ang trigger sa loob ng 2 segundo bago humiwalay sa target. Ngunit sa ridgeline na yon, isang militia fighter ang 3 araw nang nagtatago ng kanyang SA-7 position. Hinintay niya ang mabagal at mababang target na gaya ng itinuro sa kanyang Soviet-era manual. Ang ugong ng makina ng A-10 sa canyon walls ang eksaktong target na kanyang hinihintay. Dito na umilaw ang missile warning receiver ng piloto. May launch detection sa bearing 170. Ang SA-7 Grail ay gumagamit ng uncooled infrared seeker na dinesenyo noong 1968. Hinahabol nito ang pinakamainit na bagay sa kanyang paningin. Noon, ang makina ng eroplano ang laging pinakamainit
Ngunit hindi kayang itangi ng SA-7 ang init sa mas mainit pa. Naglabas ng mga flare ang piloto na may init na 2,000 degree. Ang makina ng A-10 ay nasa 600 degree lamang. Para sa missile seeker, ang mga flare ang naging tanging target na dapat habulin. Lumihis ang missile patungo sa bakanteng langit. Dahil sa launch na yon, nalaman na ng lahat ng sensors ang posisyon ng manpad. Ang tago nilang posisyon ay makakatanggap na ngayon ng visit mula sa 30mm gun. Muling bumalik ang A-10 para umatake. Ngunit may limitasyon din ang baril. Ang ilang target ay masyadong malayo o kaya ay tago sa loob ng malalalim na canyon. Para sa mga ito, gumagamit ang mga piloto ng AGM-65 Maverick. Ang infrared seeker sa dulo ng missile ay nakakakita sa pamamagitan ng init. Kapag nalock na ito ng piloto sa target, hindi na ito bibitaw. Hindi na kailangang bumaba ng piloto sa mapanganib na taas. Mula sa 4 na milya, itinalaga na niya ang target sa isang logistics building. Ang Maverick ang gagawa ng natitirang kalkulasyon habang naghahanda na ang piloto para sa susunod na tira. Alas 10 ng umaga, 11 posisyon na ang natira sa target list. 3 oras na lamang ang natitira bago magsara ang window. Ngunit kahit ang mga Warthog ay hindi pwedeng lumipad ng walang hanggan. Naubos ang gasolina at napapagod din ang mga piloto. At kapag kailangan mag-refuel ng mga eroplano, may nagaganap na gap sa coverage. Sa mga bundok na yon, tinitingnan ng mga extremist kung may oras pa silang tumakas habang tahimik ang langit. Ngunit malalaman nilang ang katahimikan ay hindi nangangahulugang ligtas sila. Ang M142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ay mukhang isang galit na truck. Ngunit sa loob nito ay may 6 na GPS-guided rockets na kayang tumama sa layong 50 milya. Kailangan ng mga eroplano ng gasolina, ngunit ang target list ay walang pakialam sa limitasyon ng tao. Alas 10:15 ng umaga, 3 HIMARS launchers ang pumwesto sa Jordanian desert. 4 na oras na silang hindi gumagalaw, naghihintay ng tamang timing. Ang sandaling iyon ay dumating na ngayon. Dahil sa air operations, laging may gap kapag nagre-refuel ang mga eroplano. Ang HIMARS ang pumupuno sa mga gap na iyon para pigilan ang sinumang gustong tumakas. Nakatanggap ang crew ng coordinates mula sa Tactical Operations Center. May mga extremists na naghahandang lumikas sa pag-aakalang ligtas na sila. Mali sila. Itinaas ng launcher ang pod nito at kinumpirma ng computer ang firing solution. Ang tradisyonal na artillerya ay nangangailangan ng survey teams. Ngunit ang HIMARS ay hindi na. Alam ng launcher kung nasaan ito gamit ang GPS at handa na mag-deliver ng rockets sa loob ng 5 minuto. Walang preparasyon, coordinates at consequences lang. Lumipad ang rocket patungo sa langit at aabot sa target sa loob ng 90 segundo. Umalis na agad ang launcher bago pa man bumagsak ang rocket. May kasabihan ng HIMARS crew: shoot, scoot, or become a statistic. Dahil ang rocket artillery ay maingay at madaling matunton ang pinagmulan. Ang sinumang may stopwatch ay kayang kalkulahin kung nasaan ang launcher at gumanti ng putok. Nasa 1,000 metro na ang layo ng launcher nang bumagsak ang unang mortar rounds sa dating pwesto nito. 4 na rounds ang tumama sa bakanting lupa. Ang mortar team na yon ay nagsayang lamang ng bala sa lupang wala ng tao. At ngayon, ang kanilang posisyon naman ang naging priority target. Alas 11 ng umaga, 12 rockets na ang naibato ng HIMARS sa 4 na target areas. 31 na lamang ang natitirang aim points. Ang mga natitira ay ang pinakamahihirap na target na hindi kayang abutin ng HIMARS. Minsan, ang GPS weapon ay tumatama sa ridge sa itaas sa halip na sa pinto ng bunker sa ibaba. Para sa mga target na kailangang barilin mula sa isang specific na anggulo, kailangan ng ibang solusyon. Kailangan ng isang bagay na kayang mag-hover sa likod ng ridgeline at sumilip sa itaas. Ang Forward Arming and Refueling Point o FARP ay hindi makikita sa anumang mapa. Noong nakaraang 72 oras, bakanting disyerto lamang ito. Ngayon, puno na ito ng gasolina.
bala at 2 AH-64 Apache. Tinatawag ito ng mga piloto na isang gas station na may dalang Hellfire missiles. Alas 11:15 ng umaga, lumipad ang unang Apache sa taas ng 200 talampakan lamang. Gumagamit ang helicopter ng mga ridge lines at wadis bilang proteksyon. Walang radar threat dito. Ngunit may mga armadong grupo na may machine guns at RPGs. Kaya naman, nananatiling maingat ang mga crew. Isang ZU, 23 ang nagpaputok mula sa layong 800 metro. Ang lumang Soviet surplus na ito ay nagpapakawala ng 400 rounds bawat minuto. Ngunit ang problema ng ZU, 23 ay manual lamang ang pagasinta nito. Tumatama ang mga bala sa layong 30 metro mula sa helicopter. Sapat na ito para mapabilis ang tibok ng puso ng piloto, ngunit hindi sapat para makatama. Ang alikabok at flash mula sa baril na iyon ang naging dahilan para matukoy ang kanilang posisyon. Naglok ang laser sa engine block ng technical truck. 4 na segundo ang lumipas, naging spare parts na lamang ang posisyon na yun. Ang pangunahing sandata ng Apache ay ang AGM-114 Hellfire, isang laser-guided missile na dinisenyo para wasakin ang mga tangke at iba pang target. Ang lihim na sandata ng Apache ay ang mga mata ng gunner. Sinusundan ng sensors ang helmet ng gunner. Kung saan siya tumingin, doon din nakaturo ang baril. Ang 30mm chain gun ay laging nakaturo kung nasaan ang atensyon ng tao. Alas 11:40 ng umaga, lumitaw ang unang target sa thermal display. Isang hardened bunker na nakabaon sa gilid ng bundok, 4 na kilometro ang layo. Sinasabi ng intelligence na isa itong weapon storage. Nag-hover ang piloto sa likod ng ridgeline, habang ang sensors lamang ang nakasilip sa itaas. Itinutok ng gunner ang crosshair sa bunker entrance at inactivate ang laser. Lumipad ang Hellfire at sinundan ang reflected laser energy. 8 segundo ang kailangan para mapanatili ang target bago ang impact. Maikli ang 8 segundo, ngunit matagal ito kung ikaw ay hindi gumagalaw sa teritoryo ng kaaway. Tumama ang missile at nagkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng bunker. Agad na lumipat ng posisyon ang Apache para sa susunod na tira. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang makita ng shooter ang target. Maaring mag-laser ang wingman mula sa ibang anggulo habang ang katuwang na helicopter ang magpapaputok. Tinatawag itong cooperative geometry kung saan ang mga helicopter ay nangangaso bilang isang grupo. 2 pang Hellfire at 2 pang posisyon ang nawala. Ito ang trabahong hindi kayang gawin ng ibang aircraft. Ang malapitan at tumpak na pagtira na nangangailangan ng aktual na paningin sa mababang altitude. Alas 2 ng tanghali, 2 beses nang bumalik ang mga Apache sa FARP para magkarga ng bala. Alas 12:30, ang huling aim point ay natira na para sa isang JDAM mula sa Strike Eagle. Ang compound na dating nandoon ay naging bakanting lote na lamang. Sinuri ng Wizzo ang target folder at sinabi ang salitang Winchester. Tapos na ang misyon sa ngayon.